Dito muna pala yung duty ko ngayon sa tindahan kasi si mama maaga natulog. Kaya ako muna ulit yung bantay dito. Baka sabihin yung sipag ko naman. Di naman din kasi talaga bantayin yung comshop. Naiiwan kasi talaga yun. Kaya kaya pa talagang isingit yung pagtitinda. Kaya habang wala kang bumibili, pumunta na muna ako sa comshop para sabihan yung iba naglalaro na malapit na magsara. Minsan kasi kapag naglalaro ka dito sa loob, di mo na din talaga namamalayan yung oras. Malalaman mo talagang oras na kapag sinundo ka na ng mama mo. Chot! At dahil magaan ng oras na nga to mga guys, ginawa ko na din tong saraduhan ng tindahan para makapagsara na. Wala na din kasing bumibili. At eto nga may mga tambay pa dito, nakala ko bibili sila. Pero hinihintay lang daw talaga nila ako magsara mga guys. Kasi gusto daw nila sumali sa vlog. Na sobrang tagal ko daw na hindi na nagsasara ng tindahan. Kasi araw-araw daw sila dito. Kaya shout out sa inyo mga guys. Sana mas gumanda pa kayo tuwing gabi. Chot! Kaya pagkatapos ko nga makapagsara, nagpaalam na din ako sa kanila para makapasok na din sa loob. At matignan yung mga naglalaro sa loob. Baka kasi maghulog pa ng barya. Hindi na pwede mga guys. Kasi magsasara na talaga si Chot. At eto nga, bago pa ako makapasok, may mga nagpapa-shoutout pa sa labas. Nagabing-gabi na mga guys, nagpapa-shoutout pa din. Chot! Galing pa nga daw sila ng Mindanao. Kaya lumabas na din ako para makapag-picture kami ng point 5 at makapag my day na rin na may kantang araw-araw sipag lang. Chot! Medyo nagugutom na din pala ako mga guys. Kaya pumasok na din ako para makahanap na rin ng makakain. Mahinanda na rin pala akong lulutuin dito. Na binili ko na to sa labas mga guys. Kasi baka sabihin ni mama na nanamantala na ako kakakuha dito sa tindahan. Pero tong iklog, sa kanya talaga to. Namiss ko nga kumain ng buldak. Kahit na lang din yung lulutuin ko ngayon. Pero mas special to ngayon mga guys. Kasi may kasamang hipon na alam ko pang sisigang yata to ni mama bukas. Pero ilang piraso lang din naman yung kinuha ko. Kasi gagawin natin tong sahog sa noodles. Masarap to. Kaya panigurado magkikrib ka sa lulutuin natin ngayon. Hetong ginagawa ko pala ngayon mga guys. Kumbaga heto ba yung pinaka magiging sauce ng noodles. Hinati ko lang din pala tong spicy sauce. Kasi sobrang anghang din neto kung ilalagay lahat. Pero meron din naman siyang cheese para mabalanse mo lang din yung anghang. Mekos-mekos mo lang yan insan. Habang kumukulo na nga mga guys, ilagay na natin tong noodles. Medyo matigas nga lang yung noodles ng buldak. Kaya kailangan, medyo tagalan mo rin siya sa pagpapakulo. Pero syempre kung mas gusto mo yung matigas na noodles, wag mo na pakuluan. Chot! Nilagyan ko na rin ng iklog at saka 2 cheese para ba mas cheesy. Chot! Sobrang bango na nga ng niluluto natin ngayon mga guys. Kaya habang nag-video, sobrang natatakam na din talaga ako. At excited na din ako kung ano ba talaga yung lasa ng ginawa natin ngayon. Pero kahit hindi ko pa siya natitikman mga guys, mukha talaga siyang masarap. Kasi ang dami rin nating nilagay. Na pati yung pangsigang na hipon ni mama mga guys, ilagay natin dito. Sarap. Sarap. Ang klaseng pagkain to. Bakit ang talap-talap? Masarap niya. Kanina pa ako natatakam dyan eh. Tanda talaga to. Ang sarap! Ay, ano naman? Sara na lang yung huwag na akong video. Ay, dali. Hindi pwedeng mag-vlog na kung hindi kumakain. Ay, ayoko na. Dali na. Ayoko mag-video ngayon kasi pangit nga ako. Hindi ko makayos. Dali na. Dapat nag-age mo muna. Last na ka guys. Ang tagal naman ito kumain. Kaya kaya ako makakain. Siguro matutulog na lang ako. Masarap pa naman oh. Masarap na. Siguro pangit. Hindi naman. Pangit ako ngayon. Hindi. Wala nang hipon. Huwag ko nang pinareklamo sa vlog. Ay, masarap na tayo. Ang sarap na. Ang lasa? Lasang buldak. Malalasahan mo talaga yung pagkahipon niya. Tsaka yung gatas niya. Tsaka yung cheese malalasahan mo, no? Tsaka yung noodles. Tsaka yung pagkakaldero niya. Kaldero. Malasahan mo rin yung sibuyas. Malalasahan ko rin yung sibuyas. Ito yung sibuyas. Kami na dito. Ayun lang. Bye-bye!
Aalis na muna ako ng Pampanga kasi baka magkaalipungan na ako. Charot! Aalis na muna pala kami ni ate kasi may pupuntahan kaming trabaho. Medyo marami din dinala naming damit kasi ilang araw din kaming hindi uuwi. Pero itong alis namin, pinagpaalam namin to kay mama. Pero bago nga kami umalis ng bahay, aasikasuhin ko na muna tong giveaway na iPhone. Meron na pala nanalo. At eto nga ipapadala ko na bago ako umalis. I-message ko na lang din sila kahapon. Buti na lang talaga nag-reply yung nanalo. Eto nga tag-isa sila dito. Yung isa lowbat yata. Pero hindi si Ryan ha. Lowbat lang talaga. I-charge mo na lang kapag na-receive mo na. Sa loob pala ng box ng cellphone, meron na ding earphone at saka charger. Gagamitin mo na lang din talaga. Napapili ko nga silang dalawa kung anong gusto nilang kulay. Gusto daw nila yung kulay white. Pero bahala na. Pareho namang iPhone XR yan. Thank you din pala sa HD Gadget kasi may napasaya akong dalawang sumusuporta sa akin. Pinalot ko na din pala sila para may padala ko na din. Baka maliit din kasi kami ni ate sa pupuntahan namin. Lalo na medyo bahay daanan. Nilagay ko na nga lang dito sa bag kasi yung kuya ko na din yung magpapadala sa cellphone. Pagkatapos kong maayos sa bag, binigay ko na din sa kuya ko yung bag. Sabi ko nga sa kanya dyan, ingatan niya yung daladala niya. Lalo na, baka mabasag yung cellphone. Sabi ko rin sa kanya, mag-request din siya ng bubble wrap para hindi rin mabasag yung cellphone sa loob. Sinend ko na lang din sa kanya sa messenger yung address kung kanino siya ipapadala. Kaya sa dalawang nanalo, congrats sa inyo kasi may iPhone XR Q10 na kayo. Pagkatapos nga makaalis ng kuya ko, nagpatulong naman kami sa isa kong kuya. Siya na lang din daw maghatid sa amin sa terminal ng bus. Dahan-dahan nga lang kami sa paglalakad. Medyo madulas na din kasi yung tile sa loob ng bahay. Eto nga si mama nakaabang at nakapula na naman. Ayaw nga sana kami payagan ni mama kasi sobrang lakas ng ulan talaga sa Pampanga at tumataas na din yung tubig sa bahay. Kaya lang kailangan talaga namin umalis ni ate para magtrabaho sa Manila saka para hindi kami palayasin ni mama sa bahay. Chawot! Etong kolong na pala yung lagi namin ginagamit. Ang sarap nakaupo sa kolong. Para rin pinaparada yung mga pagmumukha namin. Nga lang yung mga nanonood sa amin dito. Mga isda at saka tilapia. Chawot! Habang tumatagal, tumataas na rin yung tubig sa mga daanan namin. Naglabas pa ng kanto. Sobrang traffic pa ng daanan. Buti na nga lang talaga na invento yung shortcut. Lalo na nakamotor lang din kami. Sabi ko nga sa kuya ko dyan, dahan-dahan sa pag-shortcut. Baka naman may butas dito sa kanal na hulog kami. Chawot! Pero tinitingnan ko na lang din, baka kasi may malaking butas. Pagdating nga namin sa CDCP, wala na yung mga tricycle dito. Pero meron sila yung parang pambot. Hindi ko natanong kina ate kung anong tawag nila dito. Pero yung sinasakyan namin parang plywood naman siya. Merong gulong sa baba. Pero hindi yung gulong ng motor ha. Yung sa loob ng gulong. Yung parang salbabida. Basta yan yung inaapakan namin ngayon. Nauna nga, medyo natatakot kami. Di naman kami natatakot mahulog. Yung kinakatakutan namin, baka mahulog yung maleta. Wala kaming suotin ng ilang araw. Nung bata pala kami ni ate, gusto namin umuulan. Lalo na kapag baha na dito sa amin. Kasi naman, laging walang pasok. Tapos nakakaswimming pa kami sa baha. Hindi lang ngayon. Nakikinood pa kami ng Doraemon sa kapitbahay. Bakit nga ng dalawang bata nagtutulak. Nanonood daw sila ng vlog ko. Isama ko daw sila para kapag nanood sila ng vlog ko, makita daw nila yung mga mukha nila. Share ko na din pala sa inyo yung feeling kapag ikaw nakasakay dito. Yung feeling namin ni ate para rin nagsasagala. Kasi naman lahat ng mga tao nakatingin. Para rin talagang pinaparada kung sino yung mga nakasakay. Nang wala na nga baha, nagbayad na din si ate at kinuha na din yung maleta namin. Sobrang bait nga nila dito. Kasi kada sumasakay, ina-assist talaga nila para hindi talaga mahulog sa maling tao. Charot! Thank you po. Okay, bye-bye. Ingat kayo, ingat na. Salamat po. Ay. Bye-bye. Pagtapos nga na yun makasakay dun sa parang pambot, dumiretso naman kami sa terminal ng bus. Last trip na nga lang daw to. Buti na nga lang naabutan namin. Bawal na din daw maglagay ng bagay sa baba kasi baka maabutan daw ng tubig. Kaya sa loob ko na lang din daw ilagay. Dito din pala sa daanan ng NLEX. Makikita mo na baha na talaga sa Pampanga. Pero may ibang part pa rin naman na lugar na hindi baha sa Pampanga. Bigla nga lumakas yung ulan. Buti na nga lang, nakarating din kami ng ligtas sa LRT. Dito na pala kami sa LRT sumakay ni ate. Medyo traffic din kasi sa baba. Tsaka para mabilis na din kami makapunta kay na mami. Sobrang traffic din pala sa NLEX kanina. Kaya sobrang natagalan din bago kami makapunta ng Manila. Sakto nga kami ni ate. Kasi andito na rin yung Tren Put-Put. Chot! Wala nga pala masyadong tao ngayon. Kaya kaagad din kami nakaupo ni ate. Sinat ko pala dyan si mama. Nandito na kami sa LRT. Baka kasi sabihin niya, hindi kami nag-update sa kanya. Chot! At saka sabi din pala ng kuya ko, napadala niya na daw yung iPhone kanina. Paglabas nga namin ng LRT, sobrang lakas ng ulan. Kaya tinakbo na lang din namin ni ate. Kasi habang tumatagal, lumalakas. Sa baba din kasi ng LRT, medyo malapit na lang din yung kondo ni mami. At tinakbo na lang din namin. Pagdating nga namin dito ni ate, sabi niya sa akin, i-chat ko na daw si mama. Eto nga, nag-selfie pa kami. Para maniwala talaga siya na nandito na kami. Baka sabihin kasi ulit ni mama, na walang kwenta yung dala naming cellphone. Chawot! Pag-akyat nga namin, nag-doorbell na din ako kagad. Ang bilis nga buksan ni mami yung pinto. Nagulat nga siya kasi hindi pa daw siya nakaayos. Isama ko na lang daw siya susunod kapag nakapag-ayos na siya. Di nga daw nakapagluto si mami. Kaya sa baba na lang daw kami kumain. Bukas pa kasi talaga
America dapat yung punta namin dito. Kaso napaaga yung call time na pupuntahan namin. Nagdala na din pala ako ng charger para ma-charge na din. Medyo low bat na din kasi para mamaya pagkatapos kumain, makakapag-edit pa ako ng video. Pina-charge ko na nga muna yung cellphone. Sabi ko nga kay ate yung cellphone niya muna yung gagamitin. Naghanap nga ako sa menu ng tilapia. Kaso nga lang wala silang tilapia dito. Chabot! Ito pala yung in-order ko. Sisig at saka lomi. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng sisig. Kaya yung in-order ko. Ay naman yung kay ate. Habang kumakain nga ako dito, nakikipalit si ate ng pagkain. Ayaw daw niya kasi yung in-order niya. Sabi ko naman kasi sa kanya nung una, makigaya na lang siya kung anong kakainin ko. Pero ngayon kinuha pa niya yung pagkain ko. Pero may ipapalit naman daw siya. Yung in-order daw niya kanina. Ayoko sanang tanggapin. Kaso naka-video kami ngayon. Pero kung hindi lang kami nagbablog ngayon, di talaga ako magkikipagpalit ng pagkain. Lalo na ang tagal ko nang hindi nakakakain ng sisig. Kaya ngayon medyo masakit yung loob ko. Charot! Ibabawi ko na lang to sa in-order kong lomi. Lagi na lang ako nagsasopas. Kaya umorder muna ako ng lomi. Kasi gusto kong lomi gaya sa pilig mo. Charot! Ayun lang. Bye-bye!